Bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Puntakin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Sinampahan ang reklamong drug smuggling at graft sa Justice Department si Representative Pulong Duterte ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Idinawit din si Second Gentleman Mans Carpio at ex-Customs Chief Nicanor Faeldon kaugnay ng bilyong pisong halaga ng drogang nasabat sa Valenzuela noong 2017. Nakatutok si Salima Refran. Kaong-kaong ebidensya umano ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang magain ng reklamong drug smuggling at graft sa Department of Justice. Laban ito sa umano'y Davao Drug Smuggling Syndicate na binubuo raw ni Davao 1st District Representative Pulong Duterte, bayaw na si Second Gentleman Attorney Mans Carpio, dating Customs Chief Nicanor Faeldon at 7 iba pa, bukod pa sa ilang John at Jane Does o mga hindi pa kilalang sangkot. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nabistong nakatago sa 5 bakal na cylinder sa isang raid sa Valenzuela noong 2017. Idinetalya ni Trillanes ang umano'y operasyon ng grupo. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Tinawag ni Congressman Duterte na welcome development ang paghahain ng reklamo para masagot niya mga ito sa proper legal channel o sa ilalim ng sistema ng batas. Inosentean niya siya at tiwalang malilinis ng judicial process ang kanyang pangalan. Wala namang sumasagot bagamat nagre-ring ang landline number ng opisina ni Carpio habang cannot be reached ang cellphone nila. Wala pa ring sumasagot sa aming email. Sinubukan naming tawagan at i-text si Faeldon pero di na gumagana ang mga numero nito. Patuloy rin naming kinukuha ang panig ni Natan at iba pang pinangalanan sa reklamo. Hindi naman daw magkokomento si Yang dahil hindi raw siya kasama sa respondents ayon sa kanyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.